Sa Raiden, sinasabi ni Stick na young Master Lord. Hindi dapat siya matulog sa gitna ng klase, sa isip-isip ni Stick na may klase lang sila sa araw. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya sa gabi kaya inaantok siya. Sa isip-isip ni Kazam na may klase siya sa kanya sa gabi, dapat matapos sila agad. Sa isip-isip ni Stick na bagamat siya ay isang henyo na yayanig sa kontinente, ang kanyang konsentrasyon at stamina ay nasa isang bata pa rin. Nagbuntong hininga si Stick at sinasabi nito na marami pa siyang ituturo sa kanya, Master Lord. Kung pagod na siya, matulog siya ng 1 oras, sa room ni Lord. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na babae na Master Lord, maaga ba natapos ang mga klase niya ngayon? Sinasabi ng naka-gray na buhok na babae na maglaro sila. Sinasabi ng Lord na hindi pa tapos, nagpapahinga siya saglit. Gusto niyang matulog, sinasabi ng naka-gray na buhok na babae na ang kanilang young Master Lord, siguradong pagod siya. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na babae na pero, sobrang cute niya pa rin. Matulog siya ng mabuti at patuloy na lumaki, ang kanilang young Master Lord. Tumatawa at kinurot ni Vantner si Lord at sinasabi nito na magaling siya, bagsak si Uncle sa 103 round blind date niya. Naiinggit siya sa kanya, Lord, nang laki ang mga mata ng mga babae, at sinasabi ng nakadilaw na buhok na babae na inilagay niya sa panganib ang young Master Lord. At batid ng isang babae na inilagay ng duke ang young Master Lord sa kanilang pangangalaga. Biglang bumukas ang pinto at sinasabi ni Pan na ginulat niya siya. Nakabulagta na si Vantner at nagkalat ang mga dugo sa sahig, at sinasabi nito na ang lalakas nila. Sa kabila ng kanilang natatanging talento, ang mga anak na kandidato ay tinuruan ni Piaro. Kaya, natural lang sa kanila na maging malakas, ngunit sa Raiden, may ibang tao na mas malakas kaysa sa inaasahan. Sinasabi ng lalaki na nasa tent na nagtataka siya, kung bakit hindi pa rin bumabalik si Piaro ngayon. Ito pala si Herent at sinasabi nito na bigla siyang natabunan ng liwanag at nawala. Nagtataka siya kung saan siya nagpunta, Herent, Aura Master. Sa isip-isip ni Herent na ilang buwan na rin simula nung nag-disguise siya bilang magsasaka, at nag-training ng patago kaya wala siyang matanungan kahit kanino. Pag nahanap siya ng mga overgeared member, malamang paalisin nila siya agad. Pumunta siya dito para mag-higanti kay Greed sa 3 segundong pagkatalo. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng teacher tulad niya. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang natalo ay dahil mahina siya noong una. Kaya, wala siyang balak pag-usapan ng paghiganti, pero lumalakas na siya kaya hindi niya maiwasang makipag-duel kay Greed. Babayaran niya siya para sa kanyang sombrero sa pamamagitan ng pagprotekta sa lupang sakahan, hindi ang lugar ng pagsasanay na gusto niya. Kaya bumalik siya agad, dapat niyang sabihin sa kanya kung ano ang dapat i-cultivate upang siya ay lumakas. Sa real world sa OGC Network, sinasabi ni Lee Guk-rae na nakakaloka. Ang parehong mga lungsod ay ilan sa mga lugar kung saan nagsisimula ang mga manlalaro at importanteng diskarte, tama ba? Sinasabi ng lalaki na ang tagal ng pagsalakay ay 2 araw lamang. Isa sa mga lugar na iyon ay ang Pat Ryan, na pinrotektahan ni Asher. Ginulo sila ni Grid, at ang pagkakaroon ng distracted sa mga manlalaro ay marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagtagumpay. Nagawa nilang makamit ito nang wala si Grid, ang pinakamalakas sa kanila. Bagamat masasabi niyang dahil sa talino ng strategist na si Lowell, sa huli, ang nakalap sa kanya at sa lahat ay si Grid. Kasama nito, nagmamay-ari siya ng 5 teritoryo. Maraming manlalaro ang may noble na titulo, pero nagtataka siya kung si Grid ang may kapangyarihan sa pagkuha ng First King title. Batid ng isang lalaki na hindi siya sumasang-ayon, ang overgeared ay kulang sa mga manlalarong may kakayahang pamahalaan ang mga teritoryo. Bagamat magagawa niya yun sa pamamagitan ng mga NPC, sigurado siyang aabutin siya ng hindi bababa sa 3 taon para tipunin ang lahat ng kinakailangang manggagawa, para pamahalaan ang mga teritoryo. Kung isa sa alang-alang nila ang mga teritoryo, bilang ng mga manlalaro, at marami pang ibang kondisyon na kinakailangan para sa pagbuo ng isang bansa, ang may upper hand ay ang God of War na si Ares. Unofficial ranker siya, na naka-focus lamang sa war, kaya hindi siya kilala, pero siya lang ang player na nakaka-overwhelm kay Greed in regards to war and politics. Sa Raiden, makikita nating nasa Raiden na si Greed at binabantayan nito ang kanyang anak, at sinasabi nito na malaki na siya habang hindi niya siya nakikita. Kamukha niya talaga si Irene, at napapatanong ito kung titignan niya ba kung gaano na siya kalakas. Name, Lord's Team, Age, 3, Job, Duke Son,
Level 15. Minana niya ang strong points ng kanyang mga magulang, kaya naman kakaiba ang kanyang potensyal, kamakailan, dahil sa kalidad ng kanyang edukasyon at pagpapalaki, natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba, dahil sa natatanggap niyang pagmamahal mula sa mga babae, siya ay nagiging mas banayad. Title, Greed's Son, ang genius ng Western Continent na magiging alamat. Skills, Basic Blacksmith Techniques, F. Basic Weapon Mastery. Daruka's methods, A. Discerning eye, S. Overwhelming charm, S. Sage's wisdom, S. Prestigious and legendary bloodline, SS. Lancer's methods, SS. Sa isip-isip ni Greed na si Lantier. Di ba siya ang legendary assassin na nakilala niya sa Bayan? Biglang napatayo si Greed at sa isip-isip nito na kahit na si Lord ay isang henyo, walang paraan na nakuha niya ang kapangyarihan ng isang alamat sa kanyang sarili. May nakikialam kay Lord, dahil sa pag-unlad na ginawa tungkol sa control, experience, level, at mga item, ang kasalukuyang Greed ay isang nilalang na nasa ibang level kumpara sa kanyang dating sarili noong ipinanganak si Lord. Ginamit ni Greed ang magic power detect, kahit na ang isang tao na nasa top sa paggamit ng stealth, ay hindi ganap na may tatago ang kanyang sarili mula sa kanya. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na ikaw ba, yung nagtatago sa kwarto ng anak niya. Umatake na si Greed at ginamit nito ang pag-Moss Sword Dance, Wave. Sinasabi ni Kazam na teka lang, kung nakita niya siya, tanungin niya muna siya kung sino siya. At ginamit ni Kazam ang Shadow Move, para iwasan nito ang pag-atake ni Greed. Sa isip-isip ni Kazam na hindi siya makapagtago gamit ang mga anino. Active pa ba ang detection skill na ginamit niya noon? Paatake na ulit si Greed at ginamit nito ang kill. At gumawa ito na malakas na pagsabog, at mukhang papatayin talaga ni Greed si Kazam. Sinasabi ni Kazam na hindi siya makatakas, mas lumakas siya sa loob lang ng ilang buwan. Kung hindi niya sineseryoso ang mga bagay-bagay, hindi siya mananalo. Ginamit ni Kazam ang Shadow Soldier, lumabas na ang mga Shadow Soldier at inatake nito si Greed. Tinawag ni Greed ang mga God Hands, at pinag-uubos nito ang mga Shadow Soldier. Sa isip-isip ni Greed na ginagamit niya ang mga nakapaligid na anino para gumalaw, dumpensa, at umatake. Isa siyang hindi maikukumpara sa isang tulad ni Tarma. Saan galing ang ganitong halimaw, yung lalaking yun? Yung na-encounter niya sa Winston, ang King of Shadows, na si Kazam. Kung sa huling pagkakataon ay nasa third advancement siya, isa siyang NPC, hindi siya magugulat kung nakumpleto niya ang fourth advancement. Tinawag ni Greed sila Noe at Randy. Umatake na sila Randy at Noe at ginamit nito ang Linked Kill Wave. Nagtataka sila Noe at Randy na wala siya dito, napapamura at sa isip-isip ni Greed na nakatakas ba siya sa mga anino. Biglang lumabas si Kazam na parang multo at sinasabi nito na Duke Greed, huminahon siya. Pakiusap, makinig siya sa kanya, nagulat naman dito si Greed at sinasabi nito na tangina mo bakla ka. Ang lakas ng loob nito nagulatin siya, inatake ulit ito ni Greed at ginamit nito ang Link. Sa isip-isip ni Kazam na ilang layers ng defense meron siya. Sa rate na ito, hindi ito magtatapos, ito ang kanyang sariling paraan, na nilikha sa paggamit ng mga paraan ng anino, mga paraan ni Daruka, at mga paraan ni Lantier. Ito ang Covet, ginamit na nito ang Covet, at naglabas ito ng violet na aura at bilog. Covet, tinitipon ng mga nakapaligid na anino sa isang lugar. Sinisip-sip ang lahat sa paligid sa loob ng 3 segundo, at pagkatapos ay iluluwa ito. Sumisigaw at sinasabi ni Randy na Greed, hinihigop siya ng anino. Sinasabi ni Noe na anong anino ito, nakakatakot, napapamura at napapatanong si Greed kung ano ito. Isang black hole, sinasabi ni Kazam na huwag siyang mag-alala. Naglinis lang siya saglit sa paligid para makapag-usap sila. Duke Greed, hindi niya siya kaaway, umaasa siyang maging kakampi niya. Sinasabi ni Greed na isang kakampi, ikaw, biglang nagising si Lord. At sumisigaw ito na teacher, na bigla naman dito si Greed at napapatanong ito kung sinong teacher. Biglang bumagsak si Randy at sinasabi nito na natatakot siya. Sinasabi ni Noe na nahirapan siya ng husto para sa wala. Kung magiging ganito, dapat sinabi niya sa kanya ng mas maaga. Sinasabi ni Greed na sabi niya, may gusto siyang sabihin sa kanya di ba? Pakinggan nila ang kanyang sasabihin, narinig ni Greed kay Kazam ang tungkol sa maraming bagay. Ang nakaraan ni Kazam, ang pagbagsak ng Nero clan, ang kanyang hinanakit sa imperyo, ang relasyon kay Doran,
Kung paano nagbago ang kanyang mga iniisip pagkatapos na tingnang mabuti si Grid, at kung paano niya pinuprotektahan sina Irene at Lord at kung bakit siya naging guro ni Lord. Sinasabi ni Grid na kaya yan ang nangyari, habang wala siya, nag-aalala siya, pero hindi niya akalain na pinuprotektahan niya si Irene at Lord, nagbigay pugay si Grid at sinasabi nito na nasa iyo ang kanyang pasasalamat, sa isip-isip ni Grid na siya ang kasalukuyang pinakamalakas na assassin na nabubuhay, at ang tanging nakakaalam ng Lantier methods, gusto niya siya maging isa sa kanyang mga tao, kahit anong mangyari. Binaba ni Grid si Lord at sinasabi nito na para sa kayamanan at karangalan, at si Piaro at si Asmaphel din, sa huli ay kailangan niyang harapin ang Seheran. Bagamat mahirap o kahit imposible, ang layunin niya ay pabagsakin ang Empire. Sabi niya nakita niya ang potential sa kanya, di ba? Kazam, tutuparin niya ang pangarap niya, kaya naman, simulan na nila ngayon, pagsilbihan niya na siya ng opisyal. Nagulat dito si Kazam, at nang laki ang mga mata nito at sa isip-isip nito na bilang huling survivor ng Nero clan. At napapatanong ito kung kailan ang huling beses na may kumuha ng kamay niya. Isang taong kayang gawin ito, isang taong may kagustuhang gawin ito. Matagal niya na hinihintay ang ganyang tao, dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan ang kahit sino, matagal na siyang nagtatago, pero kung kinuha niya siya sa pamamagitan ng sapilitan, at pagtanggal sa kanya ng mga anino, ito ay ibang usapan, pero sa palagay niya ay oras na para gumawa ng isang hakbang, sinasabi ni Kazam na Duke Grid, nagpapasalamat siya sa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang shadow, nagbigay pugay si Kazam at sinasabi nito na siya, si Kazam, ang magiging anino niya, sinasabi ng system na isinama mo ang King of Shadows, na si Kazam bilang isang knight, si Kazam ay naging kaanib sa Raiden.